May tanong sa akin, Sir, huwag niyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. Sir, paano po malalaman na totoo po ang writ of execution na sinend sa email? Wala naman pong mga paanyaya sa barangay. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, ngayon pong araw, alamin natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi ng mga bugo at abusadong online lending apps dun sa pinapadalang writ of execution through email. O alamin din ho natin kung paano ba lumalabas itong writ of execution na to. Okay? Kaya pakipanood po yung ating video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik at syempre po sa tulong po at sa paggagabay na rin po ng ating mga kaibigang mga abogado. Isa pa po, hindi po ako pabor o hindi ko po sinasang-ayunan ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang is utang. Responsibilidad po natin yan na bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng papautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin itong katanungan na pinadala nyo po. Okay, so sabi nyo nga po, may pinadala sa inyong writ of execution through email. Okay, at tapos ang tanong nyo, paano malalaman kung totoo ito? Kasi wala naman na paanyaya sa barangay. Pero bago po yan, update po muna with regards dun sa memorandum na pinadala po ng SEC sa lahat po ng lending companies, lalo na po pagka yan online lending platform. Okay, so required po na magpadala sila ng proof na meron silang landline. Okay, siguro po ang intention dito ng SEC is to para mapatunayan na sila po ay may physical office. Kaya lang kasi ang pagkakaintindi ko dito kasi kung natatandaan nyo, meron po yung mga tawag dito yung shared office or yung tinatawag na virtual office. Okay. Pagka kasi po may virtual office na sinasabi, may kasama ko kasi silang serbisyo na pati yung landline nila pwede nyong gamitin eh. So, maganda yung intention ng SEC, pero I think kailangan silipin nila tong tong butas. Kasi may butas yun eh. Diba? Kasi ganito po, nangyayari po kasi, may mga online lending apps po, na pare-parehas yung address. Pag tinrace nyo po, tawag dito, shared office siya or virtual office. Di po ba mga tuso talaga? Actually, pwede naman po yung pinapayagan naman po siya ng batas. Kaya lang, pansamantala lamang hanggat ikaw ay naghahanap pa ng talagang matitigilan ng opisina. Kaya lang ang nangyari sa kanila, habang buhay yun na ang ginagamit. So, siguro po, kaya naisip po ng SEC na gano'n ang gawin. Kaya lang po, there are virtual office na nag-o-offer po kasi ng services na kasama yung tawag dito yung paggamit nyo ng landline nila. No? So sana lang po makita ng SEC yung butas na yun. So balikan po natin yung inyong katanungan. So ito po para po kayo magkaroon ng writ of execution, dapat po meron munang kumbaga naisampang kaso sa inyo, na inattendan nyo at natalo kayo. At hindi nyo sinunod kung ano man yung pinag-uutos ng batas. Paano po yan? Ganito. For example po, Boss Ray Lending, o kwari, ola yung sa akin. Nanghiram po kayo sa akin, tapos di kayo nakabayad. Okay, ngayon, ako, ginawa ko na yung lahat, minixos ko na lahat ng options, Tinawagan ka, in-email ka, kinausap ka ng maayos, binigyan ka ng payment options, wala pa rin nangyari. Okay, so pinadalan na kita pinadalan ka na ng demand letter. Hindi ka pa rin tumugon. So ngayon, ito na. Nag-file ngayon si Boss Ray Lending, ng kasong small claims case sa small claims court. Okay, so lahat ng proseso, yung requirements and everything napadala. Ngayon, nung pinadalan ka na ng imbitasyon, kasama yung statement of claims, kailangan kasi masagot yun within 30 days eh. So let's say pumunta ka. So ngayon, si Boss Ray Lending, representative, tsaka po yung nakahiram, maghaharap po yan, sa small claims court through mediation. Hindi ko kailangan ng abogado dyan.
Okay po? Tapos, ang desisyon niyan, maigsi lamang. Okay? Tsaka yung proseso niyan, isang araw lang talaga dapat yan. Tapos, magdi-decide na kagad si judge. Ganito po, no? So, yung representante po ng ni Boss Ray Lending, tsaka po yung nakahiram, mag-aharap po yan. Okay. Through mediation, pag-uusap muna silang dalawa. So, kaya kumbaga, yung magkakaroon sila ng kumbaga, balitaktakan diyan kung paano magkakaroon ng konklusyon or kasagutan dun sa kanilang sigalot. Okay? Kasi dapat magkaroon sila ng ng unawaan eh. Let's say walang naging unawaan. Papasukan na ngayon ni judge yan. Okay? So lahat nung ni-review na ni judge yan eh. So ngayon si judge magbibigay ngayon ng resolution yan. So kailangan yan magkaroon ng ng final na diyan na papabor ba si yung nanghiram at saka po yung representante ni Boss Ray Lending. Okay, so dapat yun, sumang-ayon sila eh. So, wala silang magagawa kundi sumang-ayon eh. Okay, kasi si judge na yung nagbibigay ng desisyon eh. Okay, so ngayon, napagsang-ayunan na. Okay, let's say for example, ang sabi ni judge, sige, ikaw nanghiram, customer A, kailangan magbayad ka ng 1,000 buwan-buwan hanggang sa matapos mo yung nahiram mo kay Boss Ray Lending. So, kung ganun po, dapat yun to pa rin. Okay. Ngayon, let's say for example, sa loob ng 3 buwan, sunod-sunod nakabayad. Kaya lang, after the third, pang-4, pang-5, hindi na nakahulog. So, ngayon, itong si representante ni Boss Ray Lending, pupunta ngayon kay doon ulit sa small claims court. Sasabihin na hindi nga nakatupad. Ngayon, pwede siyang mag-request ng writ of execution. Okay, so maglalabas ngayon si judge ng writ of execution. Ang pwede lamang po magpatupad ng writ of execution is si sheriff or si deputy sheriff or any representative or officer from the court. Yun lamang po. Hindi po pwedeng ipadalang through email yan. Hindi po pwede yung OLA nyo ang magpadala niyan o ang mag-present sa inyo. Okay po, sana po malinaw. Kasi yung sa inyo po sabi, sinend through email. Kalokohan po yan. Okay? Ganun po dapat ang proseso. So ngayon, pagka ipinresent sa inyo ni sheriff yan, so it's either yan garnishment of savings account, salary, or properties. Okay? Pangkaraniwan naman sa mga bugo katabusadong online lending apps, maliliit lang naman ang pinautang. Diba? Nandun lang sila sa 10,000 pababa Not unless talaga kung mahaba ka na nangihiram dyan, pahiramin ka ng malaki-laki yan. Okay, let's say ang nahiram mo is 5,000. Alangan naman mag-garnish ka ng kotse o bahay. Di ba? Sobrang laki naman nun. Okay, let's say, sige, wala talagang pera. Wala talagang savings. Walang sahod. Okay? Motor, nakakita. Motor. Hindi ho ibig sabihin nakuha yung motor na ho ang kukunin ng lending, hindi po. Okay, yun po, po yun, ibebenta po yun. Kumbaga, magkakaroon ng auction yun. So, kung ano man po yung maging proceeds nun, yung parte ng proceeds, yun po ibabayad dun sa nanalong partido. Kung inawir yung mga bugo katabusadong online lending apps kung yun ang inaano nila. Diba? At yung sumobra po, ibabalik po dun sa nakahiram. Ganun po ang proseso niyan. Hindi ho ganyan na ipapadala through email. So, ibig sabihin lamang po niyan, tinatakot lamang kayo. Di po ba? Ganyan ho talaga yung mga buko katabusadong online lending apps. So, walang ibang gustong gawin yan, kundi sirain po ang inyong pag-iisip. Okay? Magkaroon kayo ng anxiety tsaka depression. Kasi hindi naman marunong maningil yan. Kasi kung marunong maningil yan, hindi ho aabot sa ganyan yan. Totoo po yan. Wala tayong pinag-uusapan ganito dapat dito sa ating sa channel natin. Baka cooking channel pa rin po itong channel ko. Di po ba? Kasi talaga yan, hindi ko maintindihan kung saan nadampot yung mga yan Totoo po. No? Baka yan, kinuwala sa labas ng opisina. Halika dito, maupo ka, tumawag ka. Diba? Walang proper training. Nakita nyo kung makipag-usap yan, kala mo, nagkakanto lang. Diba? Balag-bagan kung makipag-usap. Walang yan. Yung mga hindi dapat lumalabas sa bibig ng ng mga maniningil, yun ang sinasabi. Mumurahin ka, tatakutin ka, tatawagan kung sino pa yung ninakaw nila sa mga contact list nyo. Ipopost kayo sa Facebook. Diba?
collection by shaming ang gusto. Talagang ipapahiya kayo. No? Tsaka papanervyusin kayo. Yun lang po ang gusto niyang mga yan. Kaya ako, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong tangkilikin niyang mga yan. May mga bangko naman po, may ibang mga lending dyan. Diyan po sa akin description box, nandyan po yung listahan ng mga lending, listahan ng financing, nandyan din po yung list ng recorded online lending platform, nandyan din po yung mga submitting entity, tsaka accessing entity. Nasa description box. I-click nyo lang po, mag-redirect yan doon sa site na na pupunta, kailangan yung puntahan. Okay? Importante po na kayo po ay ma-educate. No? Importante po na nagbabasa po tayo. Importante na i-gauge natin yung ating mga ginagawang desisyon sa buhay, especially sa panghihiram. Kasi yes, natugunan mo yung unang problema mo. Kaya lang, yung mga succeeding, paano? Kung napunta ka dyan sa mga buko katabusadong online lending apps, diba? Instead na naresolve mo na, natuldukan mo na doon, diba? Mangyayari hindi. Hahaba pa yan. Katakot-takot na pang-aabuso pa mangyayari sa inyo. Kaya kung ako sa inyo talaga, huwag yung silang tangkilikin. Mas mainam ho talaga sa bangko, sa mga legitimate financing and lending. Punta ko kayo doon sa description box ko. Makikita nyo naman po eh. Di po ba? Kumbaga ugaliin po natin na lagi tayong nagbabasa. Basahin natin yung mga reviews bago natin pasukin. Kasi pag may nakita tayong review dun sa online lending app na yon na nanghaharas siya, malaki ang interest na na kinakarga, malaki yung kinakaltas, huwag nyo na ituloy. Kasi kukuha lang ho kayo ng martilyo, ipapalo nyo sa ulo nyo dun. Di po ba? Dun ho sa nagpadala ng katanungan na yan, ayan po, wala pong writ of execution na ipapadala through email. Okay po? Isineserve po ng sheriff yan, yung mga officer po sa korte. Sila po ang nagpapatupad niyan. Huwag nyo paniniwalaan yung mga ganyang klaseng email niya kasi pananakot lamang. Tsaka bakit kayo magkakaroon ng writ of execution kung wala pa naman kayong inaatinan na hearing? Di po ba? O di kaya na mediation. So, Mariusip. So, pawang kasinungalingan lang yan. Ini-stress lamang po kayo. So, ang sa akin po, total overdue na kayo or past due na kayo, pag-ipunan nyo na lamang po yan, tsaka nyo siya bayaran, tapos itabi nyo yung pinagbayaran po ninyo. Yun lamang po magiging solusyon dyan. Kasi hindi naman natin po pwedeng taguan ng taguan yan. Paano kung yung bugo katabusadong online lending apps ninyo, submitting entity pa? O di po ba? Ay nga po pala, mayroon pa rin update, no? Sa CIC. So, sinusuportahan po yung mga na-revoke. So, isususpend po, no? Yung mga submitting entity na mga na-revoke. So, isang maganda na naman panalo na naman po tayo. Kaya lang, syempre, hindi ho natin mapipigil yung pang-aabusong ginagawa niyang mga yan. Kasi nga, mga abusado nga eh. No, kaya tayo, ingat. Iba yung ingat pagka po tayo manghihiram. No, lalo na sa mga bugok at abusadong online lending apps. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.